Ang topic natin is sabi nila, they don't want my coaching, blah blah, my opinion kasi I'm not Filipino-Tagalog, kasi I'm Mistizo de Sangle, Chinese, no? Tapos, medyo kanate, Japanese. Tangina, di ba? Tangina, deal with it. Tangina kasi, basta deal with it. Kami yung Pilipino Pilipino ako. Puta, kasalanan ko ba? Di ba? Pinanganak ako na Inchik, Kastila. Okay na. Panli ko ba yon? Di naman ako pinanganak mayaman, mga gago. Tuloy na tayo. Ito topic. Habang nagkakastinet ako, ang tingin kong naglalak sa Pilipinas. Naglalak sa Pilipinas is common sense. Yan ang pinakauna. Pam, tatapo. Pam, tatapo. Una, common sense. Pap, tatatat, tatatat. Common sense, yun ang una. So, sa journey ko sa music, sa ginagawa ko, art, music, nauuna sa lumang issue na to fame over, skill over fame. Marami pa rin ang fame over skill. Tapos nababad trip sila pag yung skill over fame na grupo lumalabas, nakikilala na. Common problem, nauna nag-invest yung iba sa fame. So, kilala sila. Yung skill nila, pwede. Pero yung nag-invest sa skill, bago fame, pag nakikilala sila, nababad trip yung fame over skill side. Common problem yan sa Pilipinas. Kasi, yung may skill, mahina siya sa fame, pero pag nakita, nabibisto yung nag-invest sa fame. Magkaibang art siya. The art of fame is more on networking, more on connecting to your audience. Ang skill is more on honing your craft, your art. So, pwedeng bobo ka ba sa audience, pero magaling ka sa instrument mo, whatever. Ngayon, si skill, pag gumaling siya, medyo napapansin. Pero mahina siya sa audience. Ngayon, marami sa Pilipinas ang nababad trip kay skill over fame. Kami yun skill over fame. Kasi we invest in skill. Baka ito, hindi ako marunong na ito Ngayon lang, ako bumili nito Dahil nagpa-flamenco ako, kailangan aralin ko siya. Pwede akong lumabas as flamenco guitarist, pero hindi ako marunong nito
So, nahuli ko yung upbeat, downbeat, tagalat, tagalat, tagalat. Pero hindi ko mahuli. Tama ba? Tagalat, tagalat. Basta yun eh. Hindi ko mahuli. Common sense. Balik na tayo ulit. Like instrument, nag-i-invest ako sa skill, hindi ako nag-i-invest sa fame. Ay, di ba nag-i-invest ka sa PR ka ng PR? Buto hindi mo na iniisip ng hindi mo na iniisip na tak. Dahil high ka ng high. Ay, mukha ka magaling, di ba? Mukha ka magaling, di ba? Hindi ka na nag-invest sa nag-invest ka na doon sa high eh. So parang yun yung fame over skill. Yung iba, hindi mo mapansin, hindi mo makamusta yun eh. Dahil busy sa instrumento nila. So, yun yung hindi nag-i-invest sa fame. Ngayon, the best is balansyado. Balance mo. Ang kulit ng bata ni Adelita. I-balance mo. Ngayon, problema sa Pilipinas, yung may skill, pag nakikilala na babatrip yung fame-based, laging sweet spot, iba-balance niyan. Kasi problema yun sa Pilipinas eh. Yung iba nagkakaroon ng issue sa eksena dahil lumalabas yung magagaling. Tapos, eto may sasabihin na iba, hindi naman ikaw yun eh. May pinapoint lang ako kasi yung galing ko, iba magaling ako sa isang bagay, pero hindi ako magaling sa isang bagay. Lahat ng tao parang feeling nila magaling sila sa lahat ng bagay, pero totoo, hindi pa kayo magaling. Kasi sanay kayo sa fame over skill. Karamihan sa eksena, like, nakikita ko sa YouTube, tumutugtog sila, sanay sila sa fame over skill, hindi nila naiisip na hindi sila magaling. Kasi napapalibutan sila ng mga fame basic, ang pinafocus networking, touring, gig schedules, interview sa radyo, promotion, yun ang focus nila eh. Yung practice part, musicality, medyo napapabayaan. So, maraming tao na-expose sila sa ganun, generation, Zillennial, early Zillennial, late millennial, na hindi nila naiisip, na hindi sila magaling. Ngayon, lumalabas tong mga skill-based, nababatrip ngayon tong mga, sino ka? Huwag ka na. Di ba parang ganun eh. Magkaka-age naman sila, di ba? Mga millennial din yun. So, lalabas yung mga yun, nagkakabatripan sila. So, mangyayari magkaka-politics, sisiraan yung isa. Yun usually simula ng gulo eh. Sa mundo ng music industry, sa eksena, subculture. Kasi, nai-insecure yung namuhunan sa fame, sa industriya, dun sa skill ng isa. Tapos, sasabihin naman ng nag-industriya, bigla kang susulpot ngayon, kami nagpagod, tapos ikaw aani. Ganun yung isip, ganun yung conflict niyan eh. Ngayon yung skill, parang ang dating, kapal na mukha mo, bigla kang lalabas, magaling ka eh, practice ka ng practice, kami busy kami sa pagpopromote eh. Tapos ikaw, practice na practice, magmumukha kami hindi magaling. Issue. Di ba? Ang best niyan, itigil nyo na yung issue na yan kasi yung fame over skill, magaling sila sa tao, frontman. Yung skill over fame, magaling sila sa instrument, musician. Magkaiba ang entertainer sa musician, magkaiba ang frontman sa sessionist. Ganun lang solusyon dyan. Hindi mo pwedeng sabihin lahat frontman, hindi tayo Beatles. So yung mga madalas sessionist, mga partner ng banda na hindi sikat, yan yung mga nag-invest sa skill kaysa fame. Kasi magpa-cute. Yung mga sikat, yan yung mga nagpa-cute, di ba, nagpa-pogi. Tapos medyo hina sa skill. Pero ang pinaka-professional sa lahat,
yung both worlds na balance nila ang fame over skill. Issue ay tapos. Common sense is the best sense of all, di ba? Hindi siya frontman, sessionist siya. Skill. Hindi siya magaling masyado, pero gusto siya ng tao, frontman siya. Fame over skill, skill over fame. Yun lang yon.